nakapagdala si Saldico ng 35 billion sa isang distrito. Isang buwan ka pa lang sa Isang buwan pa lang departamento. po, mahigit. Opo. Alam mo, Mr. Chair, baka hindi niyo alam na si Secretary Dizon, kamag-anak ko ito eh. Dizon ako eh, sa aking ina. Taga-Angeles ang nanay ko, Dizon din siya. Kaya kung magtawag kami, pinsan. Isang buwan ka pa lang, pinsan. Pero yung bigote mo, hindi mo namumuti na eh. Ano kaya kung tumagal ka ng 6 months? Ako'y nalulungkot sa'yo eh. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa iba't ibang panig ng daigdig. Mga kapatid, good morning! Oktubre 21, araw ng Martes. Narinig niyo po yung ating pambungad na video mga kababayan, pambungad na clips. Ayun. At matindi ito mga kababayan, medyo napagsabihan ni Senator Dante Marcoleta si Secretary Vince Dizon mga kababayan. Yung ating bagong sekretary ng DPWH. At dito nga po sa isinagawang Committee on Finance hearing na pinangunahan ni Senator Wen Gatchalian mga kababayan at dito noong time na si Senator Rodante Marcoleta na po ang magtatanong kay Secretary Dizon medyo dito mga kababayan nilinaw po ni Senator Rodante Marcoleta yung mga bagay-bagay na dapat na isaayos. Lalong-lalo na po itong sistema sa DPWH. At dito nga po mga kababayan, maririnig nyo rito na iminungkahi ni Senator Rodante Marcoleta na tanggalin ang mga district engineer mga kababayan. Kaya naman niya nabanggit yon dahil sa mantakin mong napakalaki ng ipinasok ni Saldico dito sa isang distrito sa isang distrito lang yun mga kababayan. Doon sa ating pambungad na clips mga kababayan. Bueno, hindi na natin patatagalin, rekta na kagad tayo. Panoorin natin yung kabuuan ng video na ito. Samantalang kinakausap ni Senator Rodante Marcoleta si Secretary Vince Dizon. Eto, panoorin natin na sabay-sabay. Thank you, Mr. Chair. Let's talk about clearing the system, Mr. Secretary. Let's go to the jugular. Doon po sa aming pagdinig sa Blue Ribbon, there was an instance where I asked your predecessor, what are the things that are being placed above the net? Kaya nagbo-bloat yung budget natin. He was talking about allocables, was talking about leadership and unprogrammed, and then the FLRs, which happened after the BICAM. Pangkaraniwan na yun, it's always the difference between the NEP and the GAA. I was able to calculate from what he told me at that time. I was able to summarize at least 1 trillion pesos over and above the ceilings indicated in the NEP. So, Mr. Chair, dito po sa 2026 proposed expenditure program of DPWH, nagkaroon ng revision from 880 million. Billion ba to o million? 880 billion to only 624, or all in all 625.7 billion. So, nawala na ba yung sabi ko rito, taba ito eh. Kumbaga, Mr. Chair, sa katawan ng tao eh. 1 trillion peso additional
to the ceilings already indicated in the NEP is 2 months. Parang ang sabi ko taba na ng tao 'yon eh. Pag hindi natin inalis yung taba ng tao, ikamamatay niya 'yon eh. So, ano ang presumption dito, Mr. Chair? Sa 625.7, nawala na po ba yung binabanggit natin? Unang-una po, no, as a matter of fact lang po, ang nawala po dyan yung flood control locally funded projects at ibang mga proyekto. Pero kung ang tanong nyo po ay nawala na ba lahat ng taba? Tingin ko po, base lang po sa pinakita sa atin ni Chairman ngayon, hindi po totoo yan at meron pa rin pong taba. So, ibig kailangan sabihin po, pong- hindi natin talaga na i-strike yung taba ng sistema. Hindi natin siya na-address. Kailangan pong i-address, pero tingin ko po ang pag-a-address sa kanya, kailangan simulan sa budget, pero kailangan din po simulan sa proseso kung paano nagpapasok ng mga proyekto sa National Expenditure Program. I think, Mr. Chair, we can start by reviewing the allocations per district. Tama Kasi po, Tama po. nakita ko doon sa 2024, 2025, and finally 2026 budget allocation. Meron kang makikita dyan, Mr. Chair, na talagang lopsided eh. Merong bigla na lang magkakaroon sa isang district as much as 5 billion to 11 billion, samantalang iba at least 1 billion. Hindi ko maintindihan yung philosophy behind that eh. Sa palagay ko, yung nakapark dyan at saka yung taba-taba dyan, nandyan lamang yan eh. So unless and until we are able to justify bakit halimbawa ang isang distrito na napakaliit compared to other districts, wala naman significant na difference yung dalawang districts eh. Pero makikita mo, 11 billion yung isa is only 3 billion. I don't think that is justified. So, kailangan po siguro nating suyurin, Mr. Chair. Hanggat hindi po natin nagagawa yon, hindi po mawawala yung taba. Pagkatapos yung leadership, Mr. Chair, ako po, nagtagal po ako sa House of Representatives. Eh. Mabuti na lang, party list lang ako. Hindi ko po minamalit ang party list. Pero kaya ko lang nasasabi sa party list, naging kalakaran na lang eh. Pag party list ka po, masaya ka na sa 150 million eh. Yung inyo pong constituency is nationwide. Mr. Chair, para ka rin senador eh, pagka party list ka eh. Kasi nationwide ka eh. Pero ang budget mo, pang budget lang ng barangay kapitan. 150. Samantalang ang regular congressman, nag-a-average po ng 1B. Nasaan po yung katwiran doon, Mr. Chair? Nationwide kami, sa kagustuhan ko halimbawa na masuklian ko ng utang na loob dahil sa napakaraming botong nakuha ko sa iba't ibang panig, a-portion ko sana. Sa 150 million, Mr. Chair, yung isa mabibigyan mo lang ng 300,000 na lang o kaya 250,000 at sasabihin sa iyo ng mayor, salamat po congressman sa binigay nyo, at least may tatayo ko na po yung kubeta na. Nakita po ninyo kung gaano po. Samantalang ang isang distrito, 11 billion, merong 8 billion, merong 6 billion. Secretary, Mr. Chair, hindi ko po nakikita yung justification. Kaya nga ang tanong how do you allocate the finite resources of this country? Yung economist, sandali lang niyang sasabihin sa atin. Alam niyang kwentahin eh. Marami siyang variables, marami siyang parameters. Pero dito po, pag tiningnan nyo isang distrito, wala kang makikitang significant variable o indicator kung bakit mas marami ang dapat niya makuha. So let's start with that. That is supposed to be the starting point. Ang sabi mo kanina, Secretary, we should err at the side of caution. Gusto kong palitan. We should act
that decide. Ayoko magkamali tayo. Not even erring. We should act on the side of caution. Agree po, Mr. Chairman. 100%. And then, Mr. Chair, kung pwede ko pang idagdag sana to. Dito po itong Asset Preservation Program ng DPWH. 2022 to 2025, talagang papataas po yung expenditures. 117 million, a billion. 2023, 124 billion. 2024, 139 billion. 2025, 153 billion. Talagang papataas Mr. Chair, tama naman ito sapagkat kapag itong perang ito nagamit natin sa tamang pamamaraan, magagamit natin ng mas matagal ang ating mga kakalsadahan, mga bridges and so on and so forth. Di ba tama yun, Mr. Secretary? Tama po, Mr. Chairman. Pagkatapos biglang nagkaroon ng 2026, naging 105 na lang. Ang ibig ba sabihin nito, yung papataas na ganun, 4 na taong papataas, tas bigla mong ginanon. So, naisip ba natin na wala nang kakwenta, wala nang kwenta yung preservation program natin, Mr. Chair? Mr. Chairman, no, in fairness po, no, yung original po ay 105 billion. Pero itinaas po ito to 115. 123. 115 po. 115 lang po. Hindi po 123. Hindi, sa record ko po kasi 123. Ang final po ata na HGAB ay 115, Mr. Chairman. Pero tumaas pa rin po ng 10 bilyon. So, mababa pa rin kesa doon sa Mababa pa rin po. trajectory na nangyari Tama po. in the last 4 years. Tama po. So, ang assumption po ba rito ay hindi na natin talaga iniisip na i-preserve yung ating mga assets. Hindi naman po ganon ang sinasabi sa akin ng mga kasamahan ko. Ang ito lang po talaga, ang unang-una, ito po ang inapprove lang ng Department of Budget and Management nung sinabmit ng DPWH sa kanya ang asset preservation. In fact, ang inapprove lang po 105 at ito po ay nataasan ng konti ng HGAB to 115. Pero tama po kayo, kailangan po talaga humabol. No, kasi like ngayon po, no, ang dami po nating mga tulay na nagkakaproblema. Kasama na po halimbawa ang San Juanico, yung bumagsak na tulay sa Cagayan. No, so ito po lahat ay dapat kasama sa asset preservation program natin na unfortunately nababawasan po no itong mga nakaraang mga taon. Pero unfortunately din po, ito lang po ang inapprove. Pero we will welcome po kung itataas pa po lalo ito ng House ay ng Senate Finance Committee, Mr. Chairman. Mr. Chair, akala ko yung isa po sa isasagot ninyo ay dahil sa karanasan din natin na ito pong laki ng perang ginamit natin. Halimbawa 2022, 117 billion. Pagkatapos sumunod na taon, 124 billion, 139 billion, hanggang umabot ng 153 billion. Pero hindi po natin nakita talaga na naging matagumpay po yung preservation ng ating mga assets, lalo na yung kalsada natin. Kasi marami po kaming nakita, lalo na po yung mga projects natin kung tawagin ay road slips. Meron tayong mga landslide projects na yan, at saka yung slopes protection. Ang dami po, dapat makikita ninyo dyan dahil sa bago pa lang kayo, pero alam ko po na napakarami pong alingas-ngas sa departamento na yan. Dahil sa halimbawa po yung RACNet halimbawa. Alam naman po natin meron kayong memorandum sa DPWH na kailangan either ASTO ang specifications ng RACNet o kaya ASTM. Nagpalabas po kayo Alam ko po, alam ko pa yung number ng inyo pong memorandum. Mr. Chairman, luma po ata na ano yan, no? Pero actually, para dito sa 2026,
pinatanggal po natin lahat yan. No? Mabuti pinatanggal nyo kasi hindi naman sinusunod eh. Tama po. Alam po ninyo, ang standard ay ASTO o kaya ISTM. Pero ang ginagamit po pangkaraniwan, at ito'y nakita na natin sa maraming panig ng ating kapuluan, bibili sila ng rocknet sa China. Ang presyo po ay halos 62% ang baba niya doon sa talagang dapat na gamitin. So Mr. Chair, dahil sa nung nagbidding sa ASTO yung nilagay niya, tsaka ASTM, napakataas na uri ng napapangiti si Yusek Ador, alam niya ito eh. Pagkatapos bibili sa China, alam mo, Secretary, pati yung ginagamit na ilulubog horizontally at saka vertically, kung minsan dapat 5 metro, Mr. Chair, 1 metro na. Alam niyo yung rocknet kung gaano katibay yung galing sa China? Parang binalot mo na sapot ng gagamba, Secretary. Kaya po hindi na preserve. Kaya po ang landslide, gano'n na lang po nangyayari. Kaya ang alam ko, kaya po siguro nyo binaba. Ang gusto ko sanang isagot yun, napansin po kasi namin, sobra-sobra talaga, pero hindi naman talaga nakatutulong para i-preserve yung assets na ating mga nagawa sa mga nakakarang mga panahon. Mr. Chairman, alam niyo po, na-mention niyo po yung rocknetting. Pero habang ako'y araw-araw na tumatagal sa departamento, lahat po ng sinasabi nyo, nakikita po natin on the ground. Ngayon lang po, meron pong bumagsak na kalye ngayon sa Bukidnon, kahapon. Yung Buda Road sa Bukidnon, papuntang Davao. Hindi po natin alam kung ano ang dahilan nun. Pwede pong earthquake ang dahilan, pwede pong landslide ang dahilan, pero pwede din pong kakulangan ng asset preservation ang dahilan. Dahil po itong kalyeng to 1999 pa ata o 2000. So 25 taon na yan. No? So marami po ganito, no? At very very unfortunate po itong mga pangyayaring ito. Pero kagaya nga ng sinabi ko kanina po nung sa aking opening statement pa lang, wala po ako dito. At madali po para sa akin siguro dahil isang buwan pa lang po ako siguro dito. Isang buwan at halos isang buwan at kalahati pa lang ako dito. Hindi po ako pumunta dito para i-depensa itong mga nangyayari sa DPWH. Pero nandito po ako, ginagay po ako ng Pangulo dito at yun ang kabigin-biginan niya para po baguhin. Kaya po lahat po ng suggestion na ni Chairman na nakikita natin na obvious na may problema, talaga po dapat baguhin na natin ngayon. Kasi po, matagal na po ito. Matagal na po ito nangyayari. Hindi lang po ito ngayong taong ito. Mr. Chairman, hindi lang po the last 3 years ito. Sabi nga po ni Senator Gigarda kanina, dekada na po ito. So, ako po, sabi ko nga ako, nandito lang ako ng 2 taong kalahati. At hindi ko sasayangin yung oras na ginagay po sa akin dito ng Pangulo para makipaglokohan at hindi baguhin ito. So isang linggo, isang buwan ka pa lang sa Isang buwan departamento. pa lang po, mahigit. Opo. Alam mo, Mr. Chair, baka hindi niyo alam na si Secretary Dizon, kamag-anak ko ito eh. Dizon ako sa aking ina. Taga-Angeles ang nanay ko, Dizon din siya. Kaya kung magtawag kami, pinsan. Isang buwan ka pa lang, pinsan. Pero yung bigote mo, hindi mo namumuti na eh. Ano kaya kung tumagal ka ng 6 months? Ako'y nalulungkot sa iyo eh. Alam kong gusto mong ayusin, alam kong gusto mong baguhin at magbago lahat ang problema ng departamento. At ako ay isa sa naniniwala saka gusto mo na mabago mo ang maraming problema na kinasasangkutan mo ngayon. Kung matutulungan ka lang namin sana ng higit pa sa magagawa namin ngayon, ay gagawin namin. Alam ko naman ang ating chairman ay isa sa mga maasahan natin kung pag-uusapan ay yung paglilinis ng departamento. Katulad halimbawa nung kami po ay naghihiring sa ibang komite, yung Philippine Science Agency, siya pala ay may kakayahan na magbigay ng maraming pantulong sa mga iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan.
Alam din niya kung anong pwedeng itanim sa anong lugar. Meron yata silang mga technology na nakakalap o nagagamit, may mga equipment sila. Ang sabi ko sa kanila, Mr. Chair, Secretary, bakit hindi mo tulungan ng DPWH? Hirap na hirap sila. Isip-isipin mo nga ako, yung sumbong sa Pangulo na ginagamit nila ngayon ay nanggaling sa MYPS application. Dapat sana ang ginamit yung PCMA application. Kaya makikita po ninyo ako, pag kinumpara nyo yung dalawa, magkakaroon po kayo ng discrepancy ng coordinates. So, tumatango-tango si Yusek Conti. Tama o hindi? Ako po kasi, nireview ko yung mga submissions. Dahil binigyan po ako ng USB ng Pangulo nung simulan ko po yung Blue Ribbon nung ako pa po ang chairman. Kaya hindi ko po extensively nagamit sapagkat yun lamang siniyasat namin, nakakuha na ako ng mga ilang projects, nag-random lang ako. 15 yung nakita ko, magkakaiba yung coordinates, hindi pareho. Magmula sa 67 to at least 477 meters ang coordinates na pagkakalayo. Ay sabi ko sa Philippine Science Agency, bakit hindi mo ako tulungan? Nakita mo, wala pala kayong wala pala kayong satellite connection. Dahil mahal daw. Sabi ko, kahit mahal ito, Secretary, kung ito ang kinakailangan, para lamang yung inyong mga encoder sa baba, hindi nakakagawa ng kalokohan na ipinapalit-palit yung mga litrato na kunwari tapos na yung flood control, hindi para tapos. Ang ginagamit lang nila mga cellphone na yung signal mahina pa. Kaya nga, pag mahina ang signal, lalong lalayo ang coordinates. Hindi ba, Yusek Ador? O, yan po eh. Isip-isipin na, sasabihin po ninyo na sa PCMA po, real time. Wala pong real time. Yung encoder po ninyo, ginagawa po niya, nag-i-encode siya every end of the month. So monthly. Wala talaga eh. Sa totoo lamang po, wala ni isa man na po pwedeng sabihin natin real time kung anong nangyayari on the ground. Ito yung kinakailangan pong gawin. Nabiro ko pa nga po sila eh. Hinahanap po namin kako yung mali-malitang pera na nakatago sa mga iba't ibang lugar. Na nakolekta nila sa flood control. Pwede po ba niyong malaman sa magitan ng inyong equipment kung nasaan ang mga perang ito? Kahit na biro lang nasasabi namin, Secretary, sapagkat kailangan po nating gawin lahat. Ang lahat ng kaparaanan, maitama lang natin ang maraming dapat itama. Hindi natin magagawa. Siguro magtatagal bago natin magawa. Ngunit kapag naumpisaan natin by acting on the side of caution, not erring on the side of caution, yun po ang dapat natin gawin, Mr. Secretary. Mr. Chairman, we agree po, no? 100%. At ang Pangulo po mismo, yun po ang direktibang binigay niya sa akin nung bago po kumupo. At yun po ang pipilitin natin gawin. Of course, with the help po ng ating komite, ng ating mga ibang opisyalis po. Kasama na rin po ang Philippine Space Agency dahil ang satellite feed po na real time, kung mayroon kahit na hindi yan araw-araw, kahit na once a week lang o once every 2 weeks, napakalaking bagay na po nun kung magagawa po natin yan. Yung po mag-audit ng project natin, pwede kaya natin gawin, Mr. Chair, na kasangkapanin na lang natin ng JICA para po makita yung... Kasi sa aking pagkakaalam po, yung kanilang mga auditor, yung kanilang mga engineers, mapagtitiwalaan po eh. Baka sakaling yun po ay makatulong din sa atin. Pwede tayong humingi ng tulong po hindi lang sa JICA, kundi pati sa ADB at sa World Bank. No? Tingin ko yan po ay posible, Mr. Chairman. Pwede ba natin i-consider, Mr. Chair, na kasi po nung nagmi-meeting kami sa Blue Ribbon, isa po sa mga lumitaw na mga rekomendasyon. Dahil nagsisimula po yung corruption sa mga engineering districts.
Pwede kayang i-streamline natin yun. Ang suggestion nga po, alisin na lang yung mga engineering districts. Meron ba tayong ibang alternative? Kung sakaling tanggalin ang mga engineering districts, halimbawa, kung ano man alternative na gawin natin, wag na ganun karami. Pwede po nating pag-aralan, Mr. Chairman. No? Marami po talagang kailangan repasuhin at baguhin, no, dito sa departamento. Dahil nakita naman po natin na yung current na sistema nagresulta dito sa nakikita na natin ngayon. So kailangan po talagang baguhin. At, Pagkaraniwan po kasi, Secretary, hindi naman lahat, hindi naman na lahat nangyayari sa mga districts. Ang congressman po kasi, ang siyang nakapangyayari do sa pag-a-appoint ng district engineer. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ganoon. Meron namang hindi. Pati pag-alis ng engineer o district engineer, nandun pa rin sa kapangyarihan ng kung sino man yung makapangyarihan ng congressman na yon. So nakita po ninyo sa aming initial na pag-iimbestiga, yung first engineering district ng Bulacan, isipin po ninyo, 2022 to 2025, nakapagdala si Saldico ng 35 billion sa isang distrito. Paano po natin i-justify yun? Yun po eh. Maaring drastic po yung sinasabi namin na tanggalin lahat ng ano. Ngunit yung ganun pong pangyayari, kung ano man ang katapat na solusyon nun, drastic man o hindi, dapat hindi nangyayari yung ganun. 35 billion sa loob ng 4 na taon. Kulang-kulang sa 8 billion pesos per year, Mr. Secretary. So, ito po yung dapat nating tugunin. Ito po yung dapat nating i-address para yung sistema po. Mahirap baguhin ang sistema, ngunit kailangan po nating i-address sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Mr. Chair. maraming salamat po, Mr. Chairman. Thank you.